Yo, what's up mga guys? At ang ating topic ngayon, okay lang po ba pag pair o pagparisin ang magkapatid na alaga nating mga ibon? Yan po ang ating mga sasagutin na katanungan ng ating mga kaibon. Pero bago po yan, panoodin muna natin ang ating intro. Magandang araw mga lods, mga kaibon. At yan nga po, sabi ko nga po, hindi po ako batikan na mag-aalaga ng ibon. Baguhan lang din po ako. At ang mga topic po, mga tips na mga ibibigay ko po sa inyo, ayon lang po sa mga tinatanong ko lang po sa mga kaibon natin na mga datihan pa. At yung iba po, nangyayari po sa aking ibunan. At doon na po tayo sa ating topic, kung pwede po bang pagparisin ang magkapatid na alaga nating mga ibon. Para po sa akin, opo, pwede po. Pwede po na magkapares ang magkapatid. Lalo na po kung meron po tayong project na tinatawag. Kahit magkapatid po, pwede po natin pagparisin. Halimbawa po, nag-project po tayo ng red factor. Kailangan po pareho pong, kahit magkapatid po yun, pareho po kailangan na red factor na para mas maganda at magiging mas quality yung iyong pong magiging breed o yung magiging anak po ng panibagong red factor natin. Lalo na po doon po sa mga yung mga nagpa-project po ng hindi naman po sa kaysa bumili pa po sila ng mga panibagong ibon, yun na lang din po yung kanilang ginagawa. Tulad po ng mga mutation, ng mga high mute na tinatawag, tulad po ng mga yellow face, mga ganun po. Kaysa po humanap pa sila ng panibagong ibon, ayun na lang din po yung kanilang mga pinaproject o pinapagpares, yung magkakapatid. Nasa atin po yan. Nasa atin po mga breeder o sa ating mga mag-aalaga ng ibon kung pagpaparisin natin yung magkapatid o hindi. Tayo rin po ang mag-aalaga niyan at tayo po ang magpapalaki niyan. Makikita po natin doon yung mga anak nila. Meron po yung iba po may mga depekto po. Yung iba po pag nanganak o nangitlog tapos namisa, yung mga anak po nila hindi po ganun kalaki o hindi po ganun yung size ng mga nagiging anak nila. Minsan po may mga maliliit, minsan po may po. Kaya ang ginagawa ng iba, sinasabi ng iba na hindi pwedeng pagparisin ang magkapatid. Ayun lang po. Ayun lang po to sa aking mga karanasan o nangyayari din po sa aking mga ibon. At yung iba po, mga katanungan ko po sa mga nag-aalaga po ng ibon. At yung iba naman po, kaya po hindi nila pinapagpares yung magkapatid kasi yung taon o yung buwan, minsan po ang nangyayari, napakatagal pong mangitlog pag magkapatid po yung ating mga alagang ibon. Nangyayari din po yun minsan, lalo na po sa aking pong ibunan, nangyayari po yun na napakatagal pong mangitlog pagka magkapatid po ang pinapagpares ko. Kaya nga po sabi ko, nasa inyo po o nasa atin na mga breeder yung mga desisyon, kasi tayo po yung nag-aalaga ng ibon at tayo po yung may hawak kung ng ating mga ibon. At minsan din po, dapat minsan ang gawin natin, pagka dalawang clutch na yung ating mga alagang ibon, siguro dapat ang gawin natin, pagpahingahin natin muna, then bago natin i-breed ulit. Ganun lang po yung ating gagawin. Clutch na lang po. Di kaya po, kung magkakapatid pa rin po, pero sa pangalawang clutch na, pangatlong clutch, bago yung isa, yung una,
na clutch, siya naman po ipapartner nyo ron sa pangatlo. Ganun na lang po ang gawin natin. Pero depende rin po sa inyo guys. Kasi kahit naman anong ibon yan, kung magkakapatid o ano, wala naman pong problema ron. Kasi sa wild naman po, kahit naman sino po yung nagiging asawa nila, at lalo na po doon sa mga may mga Connelly cage, sama-sama po yan. At kahit magkakapatid, nagiging magkakaparis-paris po. Wala pong problema ron sa pagiging gano'n na magkakapatid. Ang problema lang po doon po sa mga nag-aalaga minsan. Hindi po ako masyadong batikan pagdating sa pag-aalaga ng ibon. Ngunit ito lang po yung aking po mga naranasan o aking mga natutunan sa mga pinagtanungan ko na pag-aalaga ng ibon. Ayun lang po. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong lahat guys, mga kaibon, at sali na po kayo sa ating pre-raffle. Doon po tayo sa ating pre-raffle guys. Mananalo po kayo ng isang pares na African Lovebird at isang pares din po na kakatil ay parakit. Wala na po yung ating kakatil, yung parakit na lang po, isang pares na parakit. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na kayo, mag-like, share, comment na rin po sa bawat mga video ko na ina-upload. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless.